Nasa linya mga kapuso si Dandy Camero, Science Research Assistant ng Seismology Division po ng PHIVOLCS sapagkat nagkakaroon po ng seri ng lindol sa may bahagi ng Ilocos Sur mula December 17 para po ito ay naobserbahan ng PHIVOLCS. Magandang umaga Sir Dandy, live kayo sa Double Wing sa Double B. Hello, Maming. Magandang umaga po sa inyo. Magandang At umaga kay kasama po natin si Carlo Mateo. Good morning, Sir Dandy. Carlo. Good Sir morning po sa inyo. Dandy, ano po itong serye po ng mga paglindol dyan sa may bahagi ng Ilocos? Nag-umpisa po ito nung ang December 19 po, no? So may earthquake po na tayo naitala at around 9:09 po ng umaga nung December 19. So ang location po nito ay 100 kilometers south o northwest po ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Ang lalim po nito ay 27 at ang magnitude niya po ay 5.0. So naramdaman po ito sa Santa Catalina, Ilocos Sur at intensity 2 po. So inasahan po tayong may mga aftershocks po tayong mararamdaman. So as of kagabi po, meron na po tayong naitalang mga aftershock na recorded po natin ay 68. Ang located naman po natin ay 27 po. Linawin ko lang, Sir Dandy, meron pong advisory ang PHIVOLCS kasi sinasabing merong Philippine Seismic Network nakamonitor, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 49 offshore earthquake sa kanluran, bihilagang kanluran ng Santa Catalina, Ilocos Sur mula December 17 to 20 ng December. Confirm po. Yes, ma'am. Confirm Okay. po ito. Ano po ang dahilan nitong serye ng mga paglindol na ito? Itong earthquake po na nangyayari dyan po sa may offshore po ng Santa Catalina ay mayroon po tayong tinatawag na Manila Trench po, no? So yan po yung nagiging sa tingin po natin ay nagiging sanhi po ng mga o nagiging nagge-generate po ng mga earthquake na to ay yan nga po yung napakahabang Manila Trench po na mula po dun sa part po north po ng Cagayan hanggang dito po sa part po ng somewhere po in Metro Manila southern part po ng Luzon. Sir Dandy, matanong ko lamang po, ano po yung mga inaasahan natin mangyayari? Dahil po sa na-monitor na ito na may 49 na offshore earthquake na ito. Po. Ang inaasahan po natin, mayroon po tayong dalawang inaasahang senaryo. Ito ay una po ay sa ngayon po ay may mga activity pa rin po tayong mga naitatalang mga earthquake. So possible po na pwede po itong bumaba sa mga susunod na araw. And ang isang scenario naman po nito ay pwedeng mag-intensify po yung ating mga earthquakes na which is mag-cause po or mag-generate po ito ng tsunami. So yun po yung mga binabantayan po natin ngayon. At continuous po naman po yung monitoring natin sa mga earthquake po na nangyayari dyan. Sa magdamag po, meron po tayong naitalang dalawang earthquake lang naman po. Yung ating naitala, which is magnitude 3.1 at saka yung isa ay magnitude 2.7 po. Lahat po ng lindol na ito ay puro tectonic, ano po? Yes, ma'am. Tectonic, Tectonic okay. in origin po itong mga earthquake natin na nangyayari po dyan sa may Santa Catalina. Para po mag-generate ng tsunami, hindi po natin sinasabi magkakaroon mga kapuso nililinaw natin. So please, wag munang mag-isip ng kung ano-ano. Gaano kalakas ang kailangan na mag-generate na lindol bago tayo na rin maranasan yan? So, meron po tayong in-expect na at least 6.5 magnitude po ng lindol ang mag-generate po. Yun po yung magkukos po ng tsunami po. Pero nakadepende pa rin po yan sa depth po ng ating earthquake. Pero beyond that po, 6.4 pababa, hindi po yan less po yung chances na magkakaroon po ng tsunami. Okay. Yung 49 na serye ng lindol na yan, lahat yan puro Santa Catalina? Yes, ma'am. Offshore po ng Santa Catalina, which is around 100 kilometers na rin po ito. Masyadong active yung Philippine Trench doon. Very active naman po talaga itong Philippine Trench. Nito nga lang, the past few days nga lang talaga ay medyo nagiging
meron tayong mga series of events dito sa area na to. Okay, ano po ang paalala ng PHIVOLCS sa mga residente dyan sa Santa Catalina at mga karatig na lugar kaugnay po ng mga insidenteng ito, Sir Dandy? Lilinawin lang po natin, no, hindi po natin sinasabi na magkakaroon po ng tsunami, na may paparating ng tsunami, pero yun po nga po yung sinasabi ni PHIVOLCS na patuloy pa rin magmamatiyag si PHIVOLCS at posible pong yun nga po yung nasabi ko kanina, may dalawang senaryo tayong nabanggit na pwedeng mag-intensify pa rin itong ating mga earthquake sa mga susunod at pwede rin pong bumaba na po yung mga aftershocks. So, patuloy pong mag-ingat ang ating mga kababayan dyan sa may Santa Catalina at sa mga kapitbahay po ng mga bayan po ng Santa Catalina. Sir Dandy, isang pahabol na katanungan lamang po. Sa kasaysayan, ano na ho yung mga naging pangyayari dito sa lugar na to kung saan naitala po natin itong sunod-sunod na mga paglindol na ito dyan sa ilalim ng dagat ng Ilocos Sur? Sir Weng, wala lang akong data ngayon, no? Pero meron po tayong nagkaroon lang po ng tsunami, story ng tsunami dyan po sa area ng San Esteban sa Ilocos Sur. Mhm. So hindi na kaya hindi po natin may sa walang bahala po na Pwedeng yung potential mangyari po na pwede pong mangyari po ito. Alright, isang trench yan. Po, Philippine Trench sa din. Philippine Trench din po. Alright. Ang naging cause po nito. Sir Dandy, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Maraming salamat din po sa pagkakataon namin. Magandang umaga po sa inyong taga. Good morning, sir. Superradio DZWB Flash Report! Hilingan, walang pinoprotektahan.